Welcome! Samahan niyo po ako muli sa pagtalakay sa isang napakahalagang paksa na maaaring ito ay maisasabi nating napakahalaga sa ating pang-araw-araw na pananaw, paninindigan at pagkilos. Dahil sa ang programang ito ay sinusulong natin ang pagiging neutral, kung kaya't nais ko pong ibahagi sa inyo ang ating doktrina sa pagiging neutral. Sa programang ito, kapag sinabi nating neutral, hindi ito nangangahulugang tamad, walang pakialam. Ang pagiging neutral ay hindi takot. Ito po ay sa ilalim ng ating mataas na antas ng lohika. May tatlong malinaw na antas. Tatlong dimensions ng pagiging neutral. Ang unang dimension po ng pagiging neutral ay neutral na nakaluhod. Ang tawag natin. The submissive neutral. Ang kalagayan po nito, ito ang pinakamababang antas ng pagiging neutral. Ito ang tao o mamamayan na nasa gitna ng nagbabangga ang puwersa. Halimbawa, ang nag-aaway sa mga relihiyon, politiko o dogmatista, ngunit siya ay nakaluhod, nakayoko at takot. Sa ating pong psikolohikal na pagsusuri, wala siyang boses, walang boses ang taong ito. Umaasa lang siya sa kung sino ang mananalo sa dalawang nag-aaway upang doon siya sumandal o sumunod. Siya ay biktima ng sitwasyon dahil wala siyang sariling lohika at kontrol. Ang ganitong uri ng pagiging neutral ay produkto ng takot at kawalan ng edukasyon. Ang pangalawang dimension po ng neutral, ang nasa gitna na nagbabangga ang puwersa. The buffer zone neutral. Nasa gitna. Ang kalagayang ito ang antas kung saan ang isang tao ay nakatayo sa gitna ng dalawang nagbabanggaan o nag-uumpugang bato. Nararamdaman niya ang init ng labanan ng mga dogma at ideolohiya. Sa ating pong psikolohiya, siya ay nagsisilbing buffer zone o neutral ground sa pisikal na aspeto. Sinusubukan niyang maging patas, ngunit dahil nasa pareho silang antas o level of existence ng mga nag-aaway, madalas siyang naiipit, tatamaan ng ligaw na bala ng emosyon, o puwersang hahatakin ng magkabilang panig na pumili ng kakampihan. Kung hindi ka sa amin, kaaway ka namin. Ganon ang kanyang kondisyon. Napakabigat. Napaka-critical. Sa dimension 3, ito po yung mataas na antas ng pagiging neutral. Ito ang neutral na nasa high dimension. The sovereign analytical neutral. Ang kalagayan nito, ito ang pinakamataas, pinakamalupit at pinaka-tactical na antas ng pagiging neutral, ang high dimension neutrality. At ito po ang ating dapat tungtungan. Ito ang opisyal na tindig ng Neutral Ground Perspective ng ating YouTube channel. Ang psikolohiya natin dito, ang taong ito ay hindi nakaluhod at hindi rin naiipit sa gitna. Siya ay nakatayo sa itaas, elevated perspective. Mula sa mataas na dimension, tinitingnan niya ang dalawang nagbabanggaang puwersa sa ibaba. Ngunit, gamit ang mikroskopyo at radar ng isang investigador o tagapagsuri. Ang kanyang kapangyarihan, hindi siya pwedeng diktahan ng magkabilang panig dahil hawak niya ang kanyang sarili. Soberanya. Hindi siya emosyonal. Ang trabaho niya ay hindi pumanig, kundi testesin ang lohika, hubaran ang interes, at ilatag ang universal na katotohanan ng dalawang panig ng may malamig na kalkulasyon. Ito ang posisyon ng isang arkitekto ng kaisipan na nais naming doon kayo dalahin. So ito po yung ating
balangkas. Ano? Sa pagpapalalim, mga kababayan, isang maligayang pagdating sa neutral ground perspective. Sa pagbubukas ng ating espasyo, kailangan maging malinaw sa inyo. Ano ba ang ibig sabihin kapag sinabing nating neutral tayo? May tatlong uri ng pagiging neutral sa mundo. Ang una,